Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito ang balitang negosyo at kalakalan. Susuriin ng Sugar Regulatory Administration o SRA ang epekto ng pagputok ng Bulkang Kanlaon sa mga itinanim na tubo sa Negros Island, ang pangunahing taga-produce ng asukal sa Pilipinas. Ipinagutos ni SRA Administrator Pablo Luis Azcona sa Research and Development Arm ng ahensya na gawing prioridad ang pagsample ng tubo at lupang taniman ng mga ito. Ayon kay Azcona, nakakuha sila ng mga ulat na malakas ang amoy ng sulfur kasama ang malakas na ulan sa Central Negros. Paliwanag nito, maaari itong maging sulfuric acid na posibleng makaapekto sa mga tanim na tubo. Sabi ng SRA, gagawin ang testing sa pamamagitan ng pagkuha ng abo sa mga dahon ng tubo at koleksyon ng abo mula naman sa lupa sa mga munisipalidad ng La Castellana, Moises Padilla, Pontevedra at La Carlota City kung saan nakita ang volcanic ash na bumalot sa mga sakahan. Ipinagutos na rin ni Azcona ang paglalabas ng 2 milyong pisong mitigating measures upang tulungan ang mga apektadong lokalidad at isa pang 500,000 pisong pondo para sa medical missions na tutugon sa respiratory diseases kaugnay ng insidente. Matatanda ang pumutok nitong Lunes ang Bulkang Kanlaon sa Negros Island na isa sa pinakaaktibong bulkan sa Pilipinas. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakikita pa rin ng World Bank na lalaki ang ekonomiya ng Pilipinas sa 5.8% ngayong 2024 at tinatayang 5.7% naman sa taong 2025. Ito ay kaparehas ng pagtataya sa buwan ng Abril ayon sa pinakahuling Philippine Economic Update o PEU. Inaasahang itutulak ng bumababang inflation at lumalakas na household purchasing power ang gross domestic product o GDP ng bansa. Ayon pa rin sa pagtataya ng PEU, aabot naman sa 5.7% ang paglaki sa taong 2026 dulot ng mas matatag na domestic demand, mas malakas na services growth at mas pinahusay na trade. Nangako ang pamahalaan na dadagdagan nito ang public investment sa average na 5.7% ng GDP mula 2024 hanggang 2026 at sakop nito ang 124 na bagong flagship infrastructure projects. Bagamat hindi binago ng World Bank ang Philippine Growth Outlook sa susunod na 2 taon, nagbabala ito sa mga posibleng panganib na maaaring makaapekto sa economic expansion. Sa ulat, tinukoy ang mga sumusunod na hamon sa economic expansion ng bansa. Una, mas mataas na inflation. Ikalawa, ang extreme weather at climate change. Ikatlo, global geopolitical tensions. Ikaapat, mas mahigpit na financial conditions. At ikalima, mas pinatagal na panahon ng El Nino at La Nina na makakaapekto sa domestic food supply at magte-trigger ng pagtaas ng inflation. Ani World Bank Senior Economist Ralph Van Doorn, upang mapangasiwaan ang inflation, kinakailangang magpatupad ng non-monetary strategies tulad ng pag-optimize ng supply at demand management at tiyakin ang maagap at sapat na angkat na pagkain. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pangwakas sa ating balitang negosyo at kalakalan, nangako si Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP Governor Eli Remolona Jr. na gagawin ito ang lahat upang tanggalin at iwasan na ang pagkakaroon ng ghost employees sa BSP upang mapangalagaan ang reputasyon at kredibilidad nito bilang inflation-targeting independent institution at banking system regulator. Ani Remolona, ikinagulat nito nang malaman ang mga insidente ng fraud sa loob ng BSP. Sa ngayon, anya, nagsasagawa na sila ng post-mortem at nag-iisip ng paraan kung paano na ito maiiwasan sa hinaharap.
Sinabi nitong marami silang natanggap na anonymous complaint simula pa noong Oktubre ng nakaraang taon. Dapat aniyang tunay ang mga reklamo kung kaya't kinakailangang mayroon itong ebidensya. Kaugnay nito ang pagsasagawa nila ng preliminary investigation upang matukoy kung ang mga reklamo ay seryoso. Nitong nakaraang 28 ng Mayo, nag-issue ang BSP ng pahayag hinggil sa isyung ito at nangako sa publiko na mayroon pa ring well-functioning monetary board ang BSP sa kabila ng 2 miyembro nitong may aligasyon na sangkot sa ghost employee scandal. Kinumpirma na ng BSP na iniimbestigahan na nito ang 6 na empleyado ng BSP na iniuugnay sa kontrobersiya. Matatandaang noong Oktubre taong 2023, naglunsad ang BSP Office of the General Counsel ng internal investigation matapos makatanggap ng credible information na ilan sa mga empleyado nito sa opisina ng MB o Monetary Board ay matagal nang hindi pumapasok ngunit nakatatanggap pa rin ng sweldo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang ating balitang negosyo at kalakalan. Ito si Bea Gaza para sa Radyo Pilipinas World Service. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.